Aminado ako minsan hindi maganda ang ugali ko. Pero hindi ako masamang tao. Nagpapakatotoo lang. Hindi ko kasi ugaling magpanggap na mabait, lalo sa mga taong abusado. At lalong hindi ko ugaling magpaka-plastic para lang magustuhan. Pag di talaga narinig yung side mo, siran-sira ka sa ibang tao. Mabibigla ka na lang. Daming galit sa'yo dahil sa kwentong dito to. Hindi ko tungkuling ipaliwanag sa lahat ang ugali ko. Kaya kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ko alam takbo ng buhay ko. Kaya nilakad ko na lang. Minsan, pag iniisip ko ang naiisip ko, napapaisip ako kung bakit naisip ko ang iniisip ko. Lahat ng post ko, trip ko lang. Kaya pag kinabahan ka, mag-shield ka. Pumunta ako sa bahay ng manghuhula. Tapos kumatok ako. Tanong niya, sino yan? Muwi na lang ako. Ang pangarap sa buhay ay madaling sabihin, pero mahirap gawin. O mahirap patunayan. Ganun kasi yan, huwag tayong magpapadala sa mga negatibo o pangungutsyang sinasabi ng mga taong nasa paligid natin. Gawin natin yung best natin para sa pangarap natin gustong maabot sa hinaharap. Isipin lang natin palagi na kaya natin. Huwag tayo sumuko sa laban o hamon ng buhay. Kung talagang gusto nating umangat dito sa mundong kinagisnan natin, walang mahirap sa taong may gusto maabot sa buhay. Basta samahan lang natin ng panalangin sa Diyos at sipag at tiyaga at tiwala sa sarili na balang araw makakamit rin natin yung inaasam nating tagumpay. Yung nag-open up ako ng problema sa kaibigan ko. Pero hindi siya nagpatalo. Mas marami pala sa kanya. Ayun, pareho tuloy kaming stress. Mga bata ngayon, kapag mainit, suspended ang klase. Kami doon, tanghaling tapat, nagga-garden. Tawanan mo mga haters mo. Dahil sila ang ebidensya na hindi ka pa artista, may fans ka na. Ang lalaki, dalawa ang ulo. Sa taas, edukado. Yung sa baba, delikado. Ang puso, parang paminta. Buo talaga. Pilit lang dinudurog ng iba. Diploma o diskarte? Diskarte. Ang bilis ang sagot mo doon. Bakit diskarte? Ang daming may diploma na wala narating sa buhay. Pero ang daming walang diploma na madiskarte na ang daming narating sa buhay. Sa school kasi, ang form of exams nila is gaano ka kagaling mag-memorize. Kaya sabi ko nga, dapat may award din yung mga taong bumagsak na nakagraduate eh. Kasi mas mahirap pinagdaanan nila eh. Yung matatalino, madali lang ang pinagdaanan niya. Laging pinapalakpak ka, no? Grabe. Eh yung bumagsak, tapos pinaglaban mo pa rin at nakagraduate ka pa rin. Eh dapat may award din yun. Dapat may medal din sila, no? Babala sa mga taong plastic. Sobrang init ngayon, baka matunaw ka. Lagi mong tatandaan, wala kang mararating kung wala kang pamasahe. Noon, pag may kaaway ka, aabanan sa kanto. Ngayon, pag may kaaway ka, papatamaan sa Facebook. Hindi na uso ngayon si Marites. Mare, ano ang latest? Ang uso ngayon si anti-piling. Piling maganda, piling malinis, at piling mayaman. May mga tao kasing piling maganda pero mukha namang paa. Kung makapanglait, akala mo mukhang artista. Yung iba, piling malinis, pero sila pala ang may tinatagong dungis. Yung iba naman, piling mayaman, piling rich kid kumbaga.
Kung makapagyabang, kala mo may tinatagong yaman. Lahat ng bagay ipopost agad, may pagyabang lang. Kaya lagi mong tatandaan, be yourself. Magpakatotoo ka, huwag kang maging huwad, para lang magmukha kang angat sa lahat. Kung anong mayroon ka, magpasalamat ka, huwag ka na magpiling maganda, piling malinis at piling mayaman. Wala talagang shortcut sa success. Kailangan mo talagang pagdaanan ang tamang proseso. Kaya huwag mainip, i-enjoy ang bawat experience. At tuloy na mag-improve at huwag susuko. Huwag na matakot na mag-fail. Mas matakot ka na walang magbago sa buhay mo dahil hindi ka man lang nagtatry. Sabi nila, malagay daw sa tahimik ang buhay pag nag-aasawa ka. Sino naman nagsabi niyan? Mga magulang ko, tsaka yung mga magulang mo. Maniwala ka naman. Paano malagay sa tahimik? Pag may anak ka na, maingay. Paggagawa ng bata, maingay. Tapos ikaw naman, gusto mo 5 beses maglabing-labing sa isang araw. So 5 beses din ako magingay. Saan ang tahimik doon? Tiisin na lang muna natin kung anong meron tayo ngayon. Baka balang araw, papabor din sa atin yung panahon. Hindi porket mukha kang paa, pwede ka namang apak ng kapwa. Porket made in China, piki na. Kaibigan mo nga, made in Philippines. Piki na, plastic pa. Gumala tayo ng gumala habang bata pa. Dahil kapag matanda na tayo, nasa bahay lang tayo, naghahaplas ng ipit casing oil. Ituturing kang kalaban kahit wala kang kasalanan. Yan ang ugali ng mga taong takot masapawan. Away kami ng asawa ko dahil gusto niya ibigay ko ang sahod ko sa kanya. Bilang lalaki, matapang tayo at mautak tayo. Kaya hindi ako pumayag. Binigyan niya ako ng choice. Ano daw ang ibibigay ko? Sahod ko o password ng cellphone ko? Sabi ko, kikitain ko pa naman yung pera eh. Sa'yo na lahat yan. Lahat ng sahod. Maglo-loan pa nga ako eh. Bukas, bigay ko lahat sa'yo. Wala, yung sahod dapat sa asawa talaga yan. Hindi dapat yan, Walang away-away, bati-bati tayo. Isang bank manager ang nagtaka at nagduda sa isang lola dahil palagi ito nagwi-withdraw ng 3 milyon kada linggo. Tanong ng bank manager, Lola, bakit po linggo-linggo kayo nagwi-withdraw ng pera? Ano ho bang trabaho nyo? Sumagot yung lola. Walay ho, napalanunan ko lang ito sa pustahan. Di naniniwala ang bank manager. Ano ho bang pustahan yan? Parang di naman po kapani-paniwala. Sumagot ulit yung lola. Sige magpustahan tayo. 50K. Ang pusta ko ay square yang hugis ng itlog mo. Babalik ako bukas at magdadala ako ng kasama, sabi ng bank manager. Sige deal. Alam ko naman hindi square itlog ko eh. Malalaman natin bukas, sagot ng matanda. Kinabukasan bumalik ang lola at may dalang kasama. Hinubad na ng bank manager ang kanyang pantalon. At hindi hugis square ang itlog nito kaya binigyan ng lola ng 50K ang manager. Sabi ng bank manager, paano ho kayo nagkakapera dun talo naman kayo? Bumulong yung lola. May pustahan din kami nitong kasama ko. Sa halagang 500K, ipapakita mo ang itlog mo sa amin. Ito lang tayo sa map. Sige. Binigyan ka sa palengke ng 5 apple. Plus, binigyan ka sa kapitbahay ng 5 saging. Plus, binigyan pa kita ng 5 orange. Anong sagot mo? Thank you. Ba't ka nag-thank you? Maat yan eh. Kahit mag-math at mag-English ka niyan, thank you pre sagot ko. Binigyan ako nung. Sino ang mas mahalaga? Asawa o barkada? Kadalasan sagot asawa, pero mas nakakapag-banding pa sa barkada kaysa sa asawa. Mas nabibigyan ng maraming oras ang barkada kaysa sa anak at asawa. Mas may plano sa iba kaysa sa sariling pamilya.
Mas masaya kasama ang barkada kaysa sa asawa. Galante pag sa barkada, pero pag sa asawa, marami na siyang utang kaya walang pera. Pag ang barkada nag-text o tawag, sasagot agad. Pero pag sa asawa, napakahaba ng extension niyan. Pag nagkasakit naman, ang asawa handa o gaga sa pag-aalaga. Hindi halos makatulog kakacheck ng status ng lalaki, sabayan pa ng kanilang baby. Pero asan ang barkada? Wala ni isa. Asawa niya lang ang kaisa-isa niyang karamay. Real talk yan.